Ako, si Kayla Kilikubang, at sa video na ito ay inaanyayahan ko kayong makilala ang isang rehiyong hitik sa kasaysayan, makulay sa kultura, at matibay sa pagkakakilanlan, ang Cordillera Administrative Region. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang kaligirang pangkasaysayan ng CAR, geopolitikal na anyo at demografiya, wika at kultura, topografiya at klima, ekonomiya at kabuhayan, likas na yaman, kultura, turismo at panitikan at kasalukuyang kalagayan at hamon ng rehiyon. Ang Cordillera Administrative Region o CAR ay matatagpuan sa hilagang gitnang bahagi ng Luzon at binubuo ng malalawak na bulubundukin at kagubatan, kaya't kilala ito na malamig ang klima. Alam niyo ba ang pangalan nitong Cordillera ay mula sa salitang Espanyol na cuerda na nangangahulugang tanikala o mountain range na tumutukoy sa nagkakaugnay na hanay ng bundok sa rehiyon. Ang Cordillera Administrative Region ay kinilala sa kamangha-manghang rice terraces na kinilala ng UNESCO bilang World Heritage Site at tinaguri ang ika-8 Wonders of the World dahil sa kausayan ng mga katutubo sa paggawa ng hagdang-handang palayan. Bukod dito, tinawag din ang Cordillera na Watershed Cradle of Northern Luzon sapagkat mula sa mga kabundukan nito nagmula sa mahalagang ilog at daluyan ng tubig na nagbibigay sa mga pamayanan sa Hilagang Luzon. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang geopolitikal na anyo at demografiya ng rehiyon. Ang Cordillera Administrative Region ay natatangi dahil ito lamang ang rehiyon sa Pilipinas na walang baybayin, kaya tinaguri ang landlocked region. Binubuo ito ng 6 na lalawigan, kasama na dyan ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province, kasamang isang highly urbanized city na Baguio City. 7 distrito, 2 lungsod, 75 munisipalidad at 1,178 na barangay na may kupuang lawak na 18,406.6 square meter. Ang pagiging landlocked ng rehiyon ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng natatanging kultura at pamumuhay na nakabatay sa kabundukan at kagubatan. Ang Cordillera Administrative Region ay may populasyon na humigit kumulang 1,808,985 noong 2024 at binubuo ng 6 na lalawigan na may kanya-kanyang kabisera. Benguet para sa Abra, Cabugao para sa Apayao, La Trinidad para sa Benguet, Lagawe para sa Ifugao, Tabuk sa Kalinga at Bontoc sa Mountain Province, kasama ang Baguio City bilang highly urbanized city. Ito ay napapalibutan ng Ilocos Norte at Cagayan sa Hilaga, Pangasinan at Nueva Vizcaya sa Timog, Lambak ng Cagayan sa Silangan at rehiyon ng Ilocos sa Kanluran. Ang lungsod ng Baguio ang pinakamalaking lungsod sa buong Cordillera Administrative Region at nagsilbing sentro ng pamahalaan ng rehiyon dahil sa pagkakakilala rito bilang highly urbanized city. Itinatag ito bilang isang chartered city noong September 1, 1909. Kaya't bukod sa pagiging administratibong sentro, mahalaga rin ang Baguio bilang pangunahing hub ng edukasyon, turismo at kalakalan sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Ang Baguio City ang kabisera ng Cordillera Administrative Region at pinakamalaking lungsod sa rehiyon. Matatagpuan ito sa gitna ng kabundukan ng Cordillera at nagsisilbing sentro ng pamahalaan, edukasyon, kalakalan at turismo, dahilan kung bakit tinaguri ang Summer Capital of the Philippines. May populasyon itong humigit kumulang 407,000 noong 2025 at itinagurian isang highly urbanized city na nakapaloob sa lalawigan ng Benguet, kaya't mahalaga ang papel nito sa kabuuang identidad at pag-unlad ng CAR. Ang Abra ay isang lalawigan sa Cordillera Administrative Region na ang pangalan ay nagmula sa salitang Kastila na Abra na nangangahulugang daan o bukas. Tumutukoy sa Ilog Abra bilang mahalagang ruta ng kalakalan noong panahon ng Kastila. Noong 1818, naging bahagi ito ng Ilocos at Ilocos Sur, ngunit noong 1917 ay idineklarang ihiwalay na ang lalawigan. Ang Apayao ay dating bahagi ng lalawigang Kalinga-Apayao, ngunit naging hiwalay na probinsya noong 1995. Naabot ito ng mga Espanyol noong ika-17 siglo, subalit nanatiling malaya ang tribong Isneg hanggang sa huling bahagi ng ika-19 na siglo na nagpapakita ng kanilang matibay na paglaban at pagpapanatili ng sariling kultura.
Ang Benguet ay isang lalawigan sa Cordillera Administrative Region na ang pangalan ay nagmula sa salitang Kankanay na Benguet o Benguet na tumutukoy sa gilid ng bundok o isang lugar. Itinatag ito bilang lalawigan noong 1900s sa ilalim ng pamahalaang Amerikano at nakilala bilang Salad Bowl of the Philippines dahil sa malawak na produksyon ng gulay na nagsusupply hindi lamang sa Luzon kundi baging sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Ifugao ay isang lalawigan sa Cordillera Administrative Region na ang pangalan ay nagmula sa salitang ipugo na nangangahulugang tao ng lupa. Kilala ito sa hagdang-hagdang palayan ng Banawe na itinayo ng mga ninuno na patunay ng kanilang kahusayan at kasipagan sa paggamit ng kabundukan para sa agrikultura. Ang Kalinga ay isang lalawigan sa Cordillera Administrative Region na ang pangalan ay nagmula sa mga wikang Ibanag at Gadang na nangangahulugang kaaway, manlaban o tagapag-ulo na sumasalamin sa matapang at palaban na katangian ng mga tao rito. Ang Mountain Province ay nilikha noong 1908 bilang isang espesyal na lalawigan ng Pilipinas na binubuo noon ng 7 sub-province: Benguet, Bontoc, Ifugao, Lepanto, Amburayan, Kalinga at Apayao. Tinawag itong La Montañosa ng mga Espanyol dahil sa bulubunduking kalupaan nito at noong 1966 sa bisa ng Republic Act 4695 ay nahati ito sa 4 na lalawigan: Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao at ang natitirang Mountain Province na nagpatibay sa pagkabuo ng kasalukuyang administratibong estruktura ng Cordillera. Dumako naman tayo sa wika at kultura ng CAR. Ang Cordillera Administrative Region o CAR ay binubuo ng iba't ibang pangkat etniko, kaya't marami wika ang ginagamit dito. Pangunahing wikang pantulong ang Ilocano na nagsisilbing medium sa kalakalan, pamahalaan at pang-araw-araw na komunikasyon sa buong rehiyon. Ngunit sa bawat lalawigan ay may natatanging katutubong wika. Sa Abra, ginagamit ng mga Itneg o Tingguyan ang kanilang sariling wika at kultura sa mga pamayanan. Samantalang sa Apayao naman, ang Isnag ang katutubong wika ng mga pamayanang nakatira lalo na sa hilagang bahagi ng lalawigan. Sa Benguet, ginagamit ang Ibaloy sa timog at gitnang bahagi lalo na sa La Trinidad at Tuba. Ang Kalanguya sa silagang bahagi malapit sa Nueva Vizcaya at Kankanaey sa hilagang bahagi gaya ng Bugias, Mankayan at Bakun. Sa Ifugao, ginagamit ang wikang Ifugao sa buong lalawigan. Sa Kalinga, ginagamit ang wikang Kalinga at sa Mountain Province, ginagamit ang Balangao sa silangan, partikular sa Natunin, samantalang malawak namang ginagamit ang Kankanaey sa kanlurang bahagi gaya ng Sagada at Bisao. Ang CAR ay tahanan ng iba't ibang katutubong grupo o etno-linguistikong pamayanan na nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon. Una, ang Ifugao. Nakatira sa lalawigan ng Ifugao. Kilala sa Banawe Rice Terraces na itinayo ng kanilang mga ninuno at sa epikong hudhud na nagsasalaysay ng kanilang kasaysayan at paniniwala. Pangalawa, Kalinga. Matatagpuan sa Kalinga Province. Bantog sa tradisyon ng batok o tattoo bilang simbolo ng tapang at karangalan na ginagawa ng mga kilalang mambabatok gaya ni Apo Wang-un. Pangatlo naman dyan ang Bontoc. Nakatira sa Mountain Province. Kilala sa ritual na kanaw na isinasagawa para sa kasaganahan at pagkakaisa ng komunidad, pati na rin sa kanilang mga epikong bayan na naglalarawan ng pamumuhay at paniniwala ng kanilang mga ninuno. Pang-apat naman sa listahan ang Ibaloy. Matatagpuan sa Benguet, lalo na sa paligid ng Baguio City. Kilala sa sinaunang tradisyon ng mummification na nagpapakita ng kanilang paniniwala sa paggalang sa mga yumao. Panglima ay ang Kankanaey, nakatira sa Benguet at Mountain Province. Bantog sa ritual na sayaw na tayaw na isinasagawa sa mga pagdiriwang, pati na rin sa kanilang mga alamat na naglalarawan ng pananampalataya at pamumuhay. At ang panghuli ang Tinanggian o Itneg, matatagpuan sa Abra Mountain Province. Mayaman sa mga epiko at kwentong bayan na nakatuon sa kalikasan at espiritu na nagpapakita ng kanilang malalim na ugnayan sa kapaligiran.
Ngayon, dumako naman tayo sa topografiya at klima ng rehiyon. Ang Cordillera Administrative Region o CAR ay kilala sa matatarik na bulubundukin at malalalim na lambak na bumubuo sa kumbundukan ng Cordillera, ang pinakamataas sa Pilipinas. Dahil limitado ang kapatagan, nakasentro ang kabuhayan sa mga lambak at gilid ng ilog. May malamig na klima, matataas na antas ng ulan at malawak na kagubatan ang rehiyon na nagbibigay ng likas na yaman at natatanging pamumuhay sa mga tao rito. Ipinapakita ng rehiyon na ang kagubatan ay tahanan ng iba't ibang hayop at halaman, habang ang palayan ay mahalaga sa kabuhayan at kultura ng mga tao. Tinatawag din ang rehiyon na Watershed Cradle of Northern Luzon dahil dito nagmula ang siyam na pangunahing ilog na nagbibigay ng irigasyon at tubig sa mga karatig lalawigan. Ang mga kilalang bundok sa rehiyon ay ang mga sumusunod. Meron tayong Bundok Pulag, Amuyaw, Kalawitan, Napulawan, Pugo at Tata. Nandyan din ang Bundok Santo Tomas, Polis at Puguis. Para naman sa mga ilog, nariyan ang Ilog Agni, Abulog, Amburanay, Chico, Abra, at Sifu. Kabilang na rin dito ang Ilog Magat, Ilongot, at Cagayan. Para naman sa mga talon, nandyan ang talon Bumodok, Tapia, Kapatan, Bayo-Rice Terraces, Malikoy, at Anuplig. Para naman sa klima ng CAR, ipinapakita na may dalawang uri ng klima rito. Type 1 na may tuyong panahon mula sa Enero hanggang Abril at tag-ulan mula sa Mayo hanggang Oktubre. At Type 3 na umiiral sa mga mataas na lugar gaya ng Mountain Province at Ifugao. Ang malamig na klima ay angkop sa pagtatanim ng gulay, kape at strawberry. Ngunit nagdudulot din ng landslide at pinsala sa pananim tuwing malakas ang ulan. Nakakaepekto ito sa transportasyon at pamumuhay ng mga tao. Ngunit umaakit ng turista dahil sa malamig na panahon at tanawin ng kabundukan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, noong 2024, lumago ng 4.8% ang ekonomiya ng Cordillera Administrative Region na pinangunahan ng sektor ng serbisyo at paggastos ng mga kabahayan. Malaki ang naging ambag ng turismo kaya umabot sa 200,188 piso ang per capita gross regional domestic product ng rehiyon. Bagamat mas mababa ito kumpara noong 2023, nanatiling positibo ang takbo ng ekonomiya ng Cordillera at patuloy na nakatuon sa inklusibong pagpaunlad sa pamamagitan ng turismo, serbisyo at pagpalakas ng sektor ng agrikultura. Isang mapagpalayang umaga sa inyong lahat. Ako, si Karen K. Artegalog, ang magtatalakay sa inyo tungkol sa ekonomiya at kabuhayan ng Cordillera Administrative Region. Makikita na ang ekonomiya ng Cordillera Administrative Region ay pangunahing nakasentro sa agrikultura, pagmimina, siningkultura at turismo, bagamat nagkakaiba ang focus ng bawat lalawigan. Sa Abra, ang ekonomiya ay nakabatay sa agrikultura, pagmimina at siningkultura. Pangunahing produkto dito ang palay, mais, tabako at mga gulay na nagsisilbing kabuhayan ng maraming mamamayan. Mayroon din pagmimina tulad ng ginto at pagproproseso ng kahoy, habang sa aspeto ng kultura ay kilala ang lawigan sa paggawa ng handicrafts at produktong gawa sa kahoy. Dahil dito, karaniwang hanap buhay sa Abra ang pagsasaka, pagmimina at paggawa ng handicrafts. Samantala, sa Apayao, nanatiling halaga ang kultura bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan kung saan tinatanim ang palay, mais, kape at mga gulay. Mayroon din itong sektor ng pagmimina at paggawa ng mga handicrafts. Kilala ang Apayao sa mga produktong gaya ng abaka, palayok at iba pang hinabing produkto. Dahil dito, ang kanilang hanap buhay ng mga mamayan ay pagsasaka, paggawa ng handicrafts at ekoturismo. Kung lilipat naman sa Benguet, mas malinaw ang kombinasyon ng agrikultura, pagmimina at turismo sa ekonomiya nito. Kilala ang lalawigan bilang pangunahing tagapagtustos ng mga gulay tulad ng repolyo, patatas at carrots dahil sa malamig na klima. Mayroon ding pagmimina ng ginto at tanso, habang tanyag naman ang mga produktong strawberry jam, silver crabs at hinabing tala. Dahil dito, ang hanap buhay ng mga mamamayan ay kinabibilangan ng pagsasaka, pagmimina at paggawa ng crafts at turismo. Sa Ifugao, nangibabaw ang agrikultura, siningkultura at turismo bilang pangunahing industriya.
Kilala ang lalawigan sa hagdan-hagdang palayan kung saan itinatanim ang palay, mais at gulay. Mahalaga rin ang paggawa ng handicrafts tulad ng wood carving at paghahati, pati ang mga produktong lokal gaya ng baya o rice wine. Malaki ang papel ng turismo dahil sa Banawe Rice Terraces na nagbibigay ng karagdagang hanap buhay sa mga mamamayan. Kasunod nito, ang Kalinga ay may ekonomiyang nakasentro sa agrikultura, pagmimina, sinangkultura at turismo. Pangunahing ikinabubuhay ng mga tao ang pagsasaka ng palay, mais, kape at gulay, habang mayroon ding pagmimina ng ginto. Kilala rin ang Kalinga sa mayamang kultura tulad ng paghahabi ng tela, paggawa ng palayok at tradisyonal na tattoo na nakatutulong sa turismo at pagkakilanlan ng lalawigan. Sa huli, ang Mountain Province ay may ekonomiyang nakabatay sa agrikultura, siningkultura at turismo. Pangunahing hanap buhay dito ang pagsasaka ng palay, mais, gulay at kape na angkop sa malamig na klima. Mahalaga rin ang paggawa ng handicrafts tulad ng paghahabi at wood carving. Bukod dito, dinarayo ang lalawigan dahil sa magagandang kabundukan at rice terraces na lalong nagpapalakas sa sektor ng turismo. Palakpakan ang inyong sarili dahil dadako na tayo sa likas na yaman ng Cordillera Administrative Region. Isa sa mahahalagang likas na yaman ng rehiyon ay ang yamang lupa. Ang yamang lupa ng rehiyon ay tumutukoy sa matatabang lupain na matatagpuan sa mga lambak at sa hagdang-hagdang palayan ng Ifugao. Dahil mataba ang lupa, nagiging angkop ito sa pagsasaka ng palay, mais, gulay at prutas. Malaki ang naitutulong ng yamang lupa dahil dito nanggagaling ang pangunahing pagkain ng mga tao at nagsisilbi rin itong pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya. Bukod sa yamang lupa, mahalaga rin ang yamang tubig sa rehiyon. Ang yamang tubig ng rehiyon ay makikita sa malalaking ilog tulad ng Agno, Chico at Abra, pati na rin sa mga talon at lawa. Ang mga anyong tubig na ito ay mahalaga dahil ginagamit ang mga ito sa irigasyon ng mga sakahan upang magkaroon ng sapat na patubigan ang mga pananim. Bukod dito, nagsisilbi rin itong pinagkukunan ng isda at nakakatulong sa turismo na nagbibigay ng dagdag na kita sa komunidad. Samantala, kilala rin ang rehiyon sa taglay nitong yamang mineral. Mayaman ang rehiyon sa yamang mineral tulad ng ginto at tanso, lalo na sa mga lalawigan ng Benguet, Kalinga at Apayao. Dahil sa dami ng yamang mineral sa mga lugar na ito, nagiging sentro ng pagmimina ang rehiyon. Nakakatulong ang pagmimina sa ekonomiya dahil nagbibigay ito ng trabaho at kita, ngunit kinakailangan itong isagawa ng maayos upang maiwasan ang pagkasira ng kapaligiran. Higit pa rito, mahalagang bahagi rin ng likas na yaman ng rehiyon ang yamang gubat. Ang yamang gubat ay binubuo ng malalawak na kagubatan na pinagkukunan ng troso, ratan at iba pang yamang gubat. Ang mga kagubatang ito ay tirahan ng iba't ibang hayop at halaman na mahalaga sa balanse ng kalikasan. Mahalaga rin ang yamang gubat sa ekolohiya dahil nakakatulong ito sa pagpigil ng pagbaha, pagguho ng lupa at sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Sa bawat rehiyon, makikita ang natatanging pagkakilanlan ng hinubo ng kasaysayan, kapaligiran at pamumuhay ng mga tao. Ang mga ito ay naipapakita sa kanilang mga tradisyon, mga puok na dinalayo, at mga akdang nagpapahayag ng kanilang karanasan at pananaw sa buhay. Sa kontekstong ito ay ating mapapahalagahan at mapagtutuunan ng pansin ang kultura, turismo at panitikan nang nagpapakita kung paano nabubuhay at naipapahayag ng mga tao ang kanilang pagkakilanlan sa rehiyon ng Cordillera. Ang mga magagandang tanawin at pasyalan sa app. Ihanda nyo na inyong mga papel at panulat dahil marami-rami kayong may dagdag sa inyong bucket list. Una na riyan sa listahan ay ang Caparcan Falls, Tagalan Tunnel, Victoria Park, Liptic Underground River, Don Mariano Marcos Bridge, Aba River, San Lorenzo Ruiz Shrine, Luzac Spring, Mount Bulago, at Calamba Bridge. Sa Apayao naman ay ang Lusok Crystal Cave and Underground River, Matapusi Church Ruins, Abulag River, Mount Sulok, Bayogo Falls, Marag Valley, Hudto Church Ruins, Cabugao View Deck, at ang Manakota Cave and Underground River. Sunod naman yan ay ang sa Benguet, ang Mount Pulag National Park, Strawberry Farm, Asin Hot Springs, Balatok Mines Tour, Mount Ulap, Amboksaw Dam, Canon Road Lion's Head, Kabayan Mami Caves, Atok Sakura Park na kung saan ito yung cherry blossoms na mga itinanim ng Japanese, at ang Mount Kalugong Eco Park. Ngayon ay dumako naman tayo sa lalawigan ng Ifugao. Una na riyan ay ang Banawe Rice Terraces, Batad Rice Terraces, Bangaan Rice Terraces, Tapia Falls, Mayoyo Rice Terraces, Hapao Rice Terraces, Kiangan Shrine, Nagakadan Rice Terraces, Ifugao Museum, at Awa View Deck.
Sa lalawigan ng Kalinga ay ang Buscalan Village, Sleeping Beauty Mountain, isang bundok na hugis na tutulog na babae, Lubo Rice Terraces, Balbalasang Baibalan National Park, Mabilong Weaving Village, Awision Village, Naning Heritage Village, Palanao Falls, Mount Binaluan, at panghuli ay ang Banga-Banga Cave. Hindi naman magpapahuli ang Mountain Province. Una na riyan ay ang Sagada Hanging Coffins, ang sinaunang tradisyon ng paglilibing sa bangin. Sa Maguging Cave, Bumudok Falls, Echo Valley, Kiltipan Viewpoint, Marlborough Hills, Maligkong Rice Terraces, Mount Photo, bundok na paborito ng mga hiker, Mount Kupapay, at Buntok Museum. Ang Cordillera Administrative Region ay kilala sa mayamang kultura at tradisyon na ipinapakita sa iba't ibang pista sa buong rehiyon. Bawat kapistahan ay may kanya-kanyang tema, layunin at kasaysayan na naglalarawan ng pamumuhay at paniniwala ng mga tao sa Cordillera. Una na riyan ang Itag Festival. Ang Itag Festival ay nakasentro sa tradisyonal na inasinang karne ng baboy na itinatawag na itag. Sa pamamagitan ng street dancing, cultural shows at food fairs, ipinapakita ng komunidad ang kanilang pamana, ang kanilang tradisyon sa pagluluto at ang pagkakaisa sa pagdiriwang. Ito rin ay paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa lokal na pagkain at kultura ng mga sagada. Kasunod riyan ay ang Panagbenga Festival. Ang Panagbenga Festival ay buwanang selebrasyon ng mga bulaklak, tampok ang makukulay na float parade, street dancing at landscaping competitions. Nilikha ito bilang pagpupugay sa mga bulaklak ng lungsod at naging simbolo ng kasiglahan ng Baguio. Bukod sa visual na ganda, nagpapakita rin ito ng sama-samang pagdiriwang ng komunidad at turismo. Sunod yan ay ang Ulalim Festival na ipinagdiriwang bilang parangal sa epikong ulalim na nagsasalaysay ng tapang at kultura ng mga tao sa Kalinga. Tampok dito ang tradisyonal na sayaw, ritual at palabas na nagpapakita ng kasaganaan ng likas na yaman at ng pamanang kultura ng lalawigan na nagpapatibay sa identidad ng mga Kalinga. Sunod yan ay ang Sayam Taliptado Festival na pinararangalan ang kultura ng isneg at ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Apayao. Ang Sayam ay isang ritual ng pasasalamat at pagkakaisa ng komunidad. At sa kapistahang ito, muling binibigyang buhay ang mga tradisyonal na awitin, sayaw at ritual ng mga isneg na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang pamana. Ang Dapil Festival naman ay nakatuon sa tradisyonal na panagdapil o paggawa ng asukal mula sa tubo. Sa pamamagitan ng street dancing, trade fairs at cultural presentations, ipinapakita ng pistang ito ang kasipagan ng mga magsasaka, ang industriya ng tubo at ang mga produktong lokal ng lalawigan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng agrikultura sa Abra. Ang Langay Festival ay isang linggong pagdiriwang na tampok ang street dancing, cultural shows at trade fairs. Layunin nito ang ipakita ang pagkakaisa ng iba't ibang tribo sa Mountain Province at ang mayamang pamana ng kanilang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mga tribo na ibahagi ang kanilang sining at tradisyon sa mas malawak na audience. Sunod ay ang Abra Kawayan Festival. Ipinagdiriwang ang Abra Kawayan Festival bilang founding anniversary ng Abra. Tampok ang street dancing, trade fairs at cultural shows na nakatuon sa kawayan bilang mahalagang produkto ng lalawigan. Ipinapakita rin dito ang kahalagahan ng kawayan sa pang-araw-araw na buhay at kabuhayan ng mga taga-Abra. Sunod yan ay ang Mataguan Festival. Ang Mataguan Festival ay pagdiriwang ng pagkakaisa at kapayapaan sa Kalinga. Tampok dito ang street dancing, cultural presentations at trade fairs na nagpapakita ng kultura at pamumuhay ng mga Kalinga at nagpapaalala sa halaga ng pagkakaisa sa komunidad. Sunod naman ay ang Adivay Festival na ipinagdiriwang bilang anibersaryo ng pagkakatatag ng Benguet. Tampok dito ang agro-industrial fair, cultural shows at street dancing na nagpapakita ng kasaysayan, kabuhayan at kultura ng lalawigan. Ang selebrasyon ay nagpapakita rin ng kahusayan at pagkamalikhain ng mga Bangketnon sa kanilang sine at industriya. Sunod riyan ay ang Cordillera Festival of Festivals. Ang Cordillera Festival of Festivals ay isang malaking selebrasyon kung saan pinagsasama ang iba't ibang festival mula sa buong rehiyon. Tampok dito ang street dancing, cultural presentations at exhibits na nagpapakita ng pagkakaisa ng rehiyon ng bawat probinsya sa Cordillera. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga palakasan at laro sa rehiyon ng Cordillera. Una riyan ay ang bultong. Ang bultong ay tradisyonal na pakikipagbuno o wrestling na sinusubok ang lakas at tiling ng mga kalahok. Karaniwang ito ay ginaganap sa mga pista at nagpapakita ng kasanayan, tibay at disiplina ng mga FGO. Pangalawa naman ay ang sanggol.
Ang sanggol ay laro ng bilis at lakas na karaniwang ginagawa sa pista o pagtitipon. Layunin nito na ipakita ang kakayahan ng mga kalahok sa pisikal na aktibidad at palakasin ang pagkikilahok ng komunidad sa selebrasyon. Pangatlo naman ay ang Ab-Aboy Cordillera Tug of War. Isa itong tradisyonal na paligsahan ng lakas kung saan nagtatagisan ang dalawang grupo. Ito ay nagbibigay diin sa pagkikipagtulungan at pisikal na kasanayan at madalas na isinasagawa sa mga pista. At ang huling pista ay ang Dignas Festival. Ito ay isang tradisyonal na ritual ng pasasalamat ng mga Ifugao para sa masaganang ani at biyaya ng kalikasan. Tampok dito ang mga awit, sayaw at ritual na nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Ifugao sa kanilang palayan at sa mga espiritu ng kalikasan. Nagpapahiwatig ito ng kultura ng pagtutulungan, pananampalataya at pagpapahalaga sa kalikasan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga sayaw sa rehiyon ng Cordillera. Una na riyan ay ang tayaw. Ang tayaw ay isang ritmo na sayaw na karaniwang isinasayaw sa mga kasal, pista o bilang pasasalamat sa mga biyaya. Ang mga mananayaw ay umiikot habang tumutugtog ang gangsa o gong na nagbibigay ng ritmo sa sayaw. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa, kasiyahan at pagpapahalaga sa kultura ng mga kankanay. Ang kanaw naman ay isang seremonya na sinasabayan ng sayaw at musika bilang alay sa mga espiritu. Karaniwang ginaganap ito kaugnay ng ani o kasal. Sa pamamagitan ng kanaw, ipinapakita ng mga buntok ang kanilang pananampalataya, tradisyonal na paniniwala at pasasalamat sa mga biyaya ng kalikasan. At ang panghuli naman ay ang Bignas Dance. Ito ay isang sayaw kaugnay ng ritual na pasasalamat sa masaganang ani. Ito ay bahagi ng mas malawak na Bignas Festival ng mga Ifugao, kung saan ipinapakita ang respeto sa kalikasan at ang pagpapahalaga sa pagtutulungan at pamumuhay ng komunidad. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga musika sa rehiyon ng Cordillera. Una na yan ay ang Hudhud Chant. Ang Hudhud ay isang epikong awit na inaawit tuwing pagtatanim at pag-ani ng palay. Kinakilala ito ng UNESCO bilang Intangible Cultural Heritage. Sa pamamagitan ng hudhud na ipapasa ang kasaysayan, kultura at mga paniniwala ng mga Ifugao sa mga susunod na henerasyon. Sunod riyan ay ang Ulalim Epic Chant. Ang Ulalim Epic Chant ay awit na nagsasalaysay ng tapang at pakikipagsapalaran ng mga bayani ng Kalinga. Ipinapakita nito ang tradisyonal na halaga ng lakas, karangalan at kabayanihan sa kultura ng Kalinga. Panghuli naman ay ang Gangsa Music. Ang Gangsa Music ay tradisyonal na tugtugin gamit ang gong na karaniwang sinasabayan ng sayaw at ritual. Ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Cordillera at ginagamit sa selebrasyon, seremonya at bilang bahagi ng pang-araw-araw na kultura ng mga katutubo. Kasunod yan ay ang foot races sa palayan at kabundukan. Ito ay karaniwang laro ng kabataan sa matatarik na lugar ng palayan at kabundukan. Pinapakita nito ang tibay, bilis at katapangan ng kabataan at nagiging bahagi rin ng selebrasyon sa pista. Panghuli naman ay ang archery at spear throwing. Noon, ang archery at spear throwing ay kasanayan sa pangangaso. Ngayon, ito ay ginagawa rin bilang palaro sa mga pista na nagpapakita ng tradisyonal na kakayahan sa pamumuhay at kultura ng mga katutubo sa Cordillera. Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Dennis Jan Canalita at sa puntong ito, magpatuloy tayo. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga impormasyon tungkol sa mga kilalang personalidad, kilalang manunulat, mga tanyag at sikat na panitikan at ang kalagayan at hamon ng Cordillera Administrative Region. Ang Cordillera Administrative Region ay hindi lamang kilala sa magagandang bundok at makukulay na kultura, kundi pati na rin sa mga natatanging personalidad at manunulat na nag-ambag sa kasaysayan, sining, at panitikan ng bansa. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga kilalang personalidad at mga alagad ng sining mula sa rehiyong Cordillera at ang kanilang mahalagang ambag. Unahin natin ang mga personalidad na naging mahalaga sa larangan ng pamumuno, pakikibaka, sining at aliwan. Una na dyan si Bado Dangwa. Si Bado Dangwa ay isang pinuno mula sa tribong Kankanaey na nagtatag at nagpaunlad ng Dangwa Transportation Company. Hanggang ngayon ay mahalagang bahagi ng transportasyon sa Hilagang Luzon. Si Virginia Oteiza de Guia naman ay nagtatag ng kauna-unahang museo ng mga igorot sa Baguio na nagsilbing mahalagang espasyo sa pangangalaga at pagpapakilala ng kultura ng Cordillera. Sa larangan ng kabayanihan, nariyan si Dennis Molintas, isang bayani mula Benguet na lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig bilang patunay ng tapang at pagmamahal sa bayan ng mga Cordillera.
Samantala, si Makliing Dulag, isang pinuno ng Kalinga, ay kilala sa kanyang pamumuno sa pakikibaka laban sa Chico River Dam Project, kung saan ipinaglaban niya ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupang ninuno. Katuwang niya sa laban na ito si Pedro Dungog, isang guro at leader mula Kalinga, at isa ring biktima ng karahasan ang kapwa nila leader na si Daniel Ngayaan, na pinaslang dahil sa pagtatanggol sa lupain. Hindi lamang sa larangan ng pakikibaka na kilala ang Cordillera. Sa makabagong panahon, kilala rin sina Kylie Versosa, Binibining Pilipinas International 2016 mula Baguio City, si Paulo Avellino, isang aktor at mang-aawit na ipinanganak sa Baguio, at Rocco Nasino, aktor, nurse, at opisyal na Philippine Navy Reserve na mula rin sa Baguio City. Ang Cordillera ay kilala dahil sa yaman ng panitikan na meron sila, at ito ay hindi magiging posible sa tulong at talino ng mga tanyag na manunulat sa Cordillera. Una na riyan ay si Pedro Bucaneg. Si Pedro Bucaneg ay kinilala bilang ama ng panitikang Ilocano. Ipinanganak siya noong 1592 o 1582 sa Bantay, Abra. At bagamat siya ay bulag, nakalikha siya ng mga dakilang akdang pampanitikan. Pinakatanyag sa kanyang mga akda ang Biag ni Lamang, isang epikong Ilocano na naglalarawan ng kabayanihan, kultura at paniniwala ng mga Ilocano. Dahil sa kanyang ambag, isinilang ang tradisyong Bukanegan, isang anyo ng debate sa panitikang Ilocano. Kabilang sa kanyang mga akda ay ang mga panalangin at talumpati sa Ilocano at mga tula at awit. Pangalawa ay si Edgar Maranan. Si Edgar Maranan ay isang makata, mandudula at sanaysayista na lumaki sa Baguio City. Ang kanyang mga akda ay tumatalakay sa lipunan, kultura, politika at karanasan ng Cordillera. Ilan sa kanyang mahalagang akda ay ang Panahon ni Kristni, Voyage at Pamana ng Bundok. Dahil sa husay niya sa iba't ibang genre, ginawaran siya ng maraming Carlos Palanca Awards at isinama sa Palanca Hall of Fame. Pangatlo ay si Chi Balmaceda Gutierrez. Si Chi Balmaceda Gutierrez ay isang makata rin at manunulat mula Abra na nakatira sa Baguio City. Kinilala siya sa mga akdang nagbibigay boses sa kababaihan at mga katutubong kultura ng Cordillera. Aktibo siya sa Baguio Writers Group at kinilala bilang mahalagang cultural worker sa rehiyon. Pang-apat ay si Ignacio Villamor. Si Ignacio Villamor ay isang abogado, edukador at manunulat mula Abra. Siya ang unang Pilipinong naging Pangulo ng University of the Philippines at nagsilbi ring Associate Justice ng Korte Suprema. Ang kanyang mga akda tulad ng La Mujer Filipina at Ancient Filipino Writing ay nagpapakita ng kanyang kontribusyon sa edukasyon, batas at pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Sunod ay si Babu Mondoñedo. Si Babu Mondoñedo ay isang manunulat, makata at environmentalist na naninirahan sa Baguio City. Ang kanyang mga sanaysay ay nakatuon sa karanasan ng Cordillera, kalikasan at identidad. Kabilang sa kanyang mga akda ang The Baguio We Know at Stepping Stones. Sunod na manunulat ay si Rob White III. Si Rob White III ay ipinanganak sa Baguio at kilala sa kanyang mga nobela at kwentong may temang pakikipagsapalaran. Ang ilan sa kanyang mga akda ay naangkop sa pelikula sa Hollywood tulad ng House of Haunted Hill at 13 Ghosts, na nagdala ng impluensya ng Pilipinas sa pandaigdigang sining. At ang panghuli, si Maria Luisa Aguilar Carino o Luisa Igloria. Si Maria Luisa Aguilar Carino o mas kilala bilang Luisa Igloria ay isang makata at guro mula Baguio City. Siya ay hinirang bilang Poet Laureate of Virginia mula 2020 hanggang 2022. Ang kanyang mga tula ay tumatalakay sa identidad, diaspora, alaala at kultura ng Cordillera at kinilala ng iba't ibang National Book Awards at international na parangal. Dumako naman tayo sa tanging yaman ng mga taga-Cordillera, ang panitikan. Ang panitikan ng Cordillera Administrative Region o CAR ay isang mahalagang salamin ng kultura, paniniwala at pamumuhay ng mga katutubong pangkat sa rehiyon. Karamihan sa panitikang ito ay nasa anyong pasalita at ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod sa pamamagitan ng pag-awit, pagkukwento at ritual. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang anyo ng panitikan ng Cordillera at ang kahalagahan ng bawat isa. Ang panitikan sa Cordillera ay nahahati sa dalawang pangunahing uri, ang pangritual at di pangritual. Ang panitikang pangritual ay binubuo ng mga awit at epiko na ginagamit lamang sa mga sagradong okasyon tulad ng anihan, lamay, pagpapagaling at iba pang ritual. Samantala,
Ang di pang-ritual ay mga panitikang sekular na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay, pista, kasalan at iba't ibang pandiriwang. Isa sa pinakamahalagang anyo ng panitikang pang-ritual sa Cordillera ay ang epiko. Una ay ang epiko ng Ifugao. Sa mga Ifugao, tanyag ang hudhod ni Aliguyo. Isang epikong inaawit tuwing anihan at lamay. Isinasalaysay nito ang mahabang labanan ni na Aliguyo ng Hananga at kumbakhayon ng daligdigan na tumatagal ng 3 taon. Sa halip na magwakas sa kamatayan, nauwi ang labanan sa pakikipagkaibigan at kapayapaan na nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga Ifugao sa karangalan at pagkakasundo. Kasama rin ang alin, isang epikong inaawit sa mga ritual para sa patay, may sakit, paggawa ng hagabi, at malalaking pagdiriwang. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang ritual sa kultura at pananampalataya ng mga Ifugao. Sunod naman ay epiko ng mga Kalinga. Sa Kalinga naman, kilala ang Unyali, mahahabang awit na inaawit tuwing pista, kasunduan at kasalan. Binibigyan din nito ang tapang at dangal ng mga Kalinga bilang mandirigma. Isa ring mahalagang epiko ang Gasumbi, na inaawit tuwing gabi ng anihan. Tumatalakay ito sa pamumugot ng ulo, panliligaw at salamangka na sumasalamin sa sinaunang paniniwala ng mga Kalinga. Ang The Heroic Exploits of Bana ay isang tanyag na ulyalin na naglalarawan ng kabayanihan ni Bana, habang ang Kanagkabauan naman ay inaawit bilang libangan ng mga manggagawa sa anihan at puno ng hiwaga, mahika at kakaibang nilalang. Sunod na epiko ay epiko ng mga Benguet. Sa Benguet, matatagpuan ang epikong Bendian na nagsasalaysay ng pagliligtas ni Bindian kay Bugan mula kay Kabunian, ang Diyos ng Langit. Tinatampok ito ang tema ng pag-ibig, sakripisyo at kabayanihan. Sunod na panitikan ay ang mito. Ang mito ay mga kwentong nagpapaliwanag sa pinagmulan ng tao, Diyos at paniniwala ng mga tribo. Ang Balitok at Bugan ng Ifugao ay mito ng unang mag-asawa at pinagmulan ng sangkatauhan. Sa Buntok at Kankanae, makikita ang mito ni na Lumawig at Kabigat, kung saan si Lumawig ay Diyos na nagturo ng kaalaman at gumamot sa tao. Ang Kakukab naman ay mito ng Kalinga at Buntog na may kaugnayan sa panganganak at paniniwala sa espiritu bilang tagapag-alaga ng buhay. Samantala, ang mito nila Chacha at Kediem ay nagpapaliwanag sa pinagmulan ng peace pact o kasunduan ng kapayapaan ng mga buntok. Hindi rin mawawala sa panitikan ng Cordillera ang mga kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay nagsisilbing libangan at aral sa pamumuhay. Kabilang dito ang buwan at ang araw ng Tingguian na nagpapaliwanag sa eclipse at ang lalaking walang pangalan ng Igorot na tumatalakay sa tapang at kabutihan. Ang sunod na akda ay tinatawag na Dugidog ng Tingguian. Ito ay isang kwento na isang tamad na yumaman sa tulong ng mahiwagang hayop. Sunod na akda ay ang Ag-amon at Balbalngag ng Kalinga. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng talino bukod sa lakas. Sunod na akda, ang Panggundyawon ng Ifugao. Ito ay alamat tungkol sa pinagmulan ng kamatayan. Samantala, ang sirena ng paling at ang pagkakalikha ng mga Igorot ay nagbibigay diin sa paggalang sa kalikasan at paniniwala sa mga Diyos. Sunod ay ang mga bugtong ng Cordillera. Ang bugtong ay anyong panitikan na nagpapatalas ng isip. Sa Cordillera, may mga bugtong mula sa iba't ibang lalawigan tulad ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Ipinapakita ng mga bugtong na ito ang talino, malikhaing pag-iisip at kaugnayan ng tao sa kaniyang kapaligiran. Tumataginting rin ang mga alamat ng Cordillera. Ang alamat ay kwentong nagpapaliwanag sa pinagmulan ng tao, hayop at bagay. Kabilang dito ang The Origin of Man ng Kankanae, Hilin the Rice Bird ng Buntok, Bangrilit ng Ifugao, Alamat ng Isda ng Ibaloy, at Sungsogot ng Tingdian. Ang mga alamat na ito ay nagpapakita ng moral na aral, paniniwala sa diwata at espiritu, at nagpapahalaga sa kabutihang asal. At ang panghuling panitikan ng Cordillera ay ang mga awit. Ang awit ay mahalagang bahagi ng buhay ng Cordillera. Ang Sa Bundok ng Ifugao ay nagpapahayag ng pagmamahal sa kabundukan. Ang Papuri ng Kalinga ay awit ng pagpupugay sa matatapang na pinuno. Sunod na awit ay ang Chuay ng Igorot. Ito ay panawagan sa sama-samang paggawa. Samantala, ang Dodong ay ng Kalinga
ay naawit ng pag-ibig at kasiyahan na inaawit sa kasalan at pagtitipon. Sunod tayo sa kasalukuyang kalagayan at hamon ng CAR. Sa kasalukuyan, ang Cordillera Administrative Region o CAR ay patuloy na nagsusulong ng kaunlaran lalo na sa larangan ng infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay at pasilidad na mag-uugnay sa mga liblib na probinsya sa kabundugan. Layunin nito na mapabilis ang daloy ng produkto, serbisyo at turismo na mahalaga sa ekonomiya ng rehiyon. Gayunpaman, nananatiling hamon ang geografiya ng rehiyon. Ang matatarik na bundok, madalas na landslide at mga bagyong tumatama sa Cordillera na nagiging sanhi ng pagkaantala ng mga proyekto. Kasabay nito, mahalaga ring mabalanse ang pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan at kultura ng mga katutubo upang matiyak na ang proseso ay hindi sumisira sa identidad ng rehiyon. Sa kabila ng mga hamong ito, malaki ang potensyal ng Cordillera sa turismo at negosyo. Patuloy na dinarayo ang mga lugar tulad ng Baguio, Sagada at Banawe Rice Terraces, habang ang mga festival, sining at tradisyon ay nagbibigay ng natatanging karanasan sa cultural tourism. Bukod dito, ang agrikultura, kape, paghahabi at handicrafts ay may malaking ambag at oportunidad sa lokal at internasyonal na merkado. Sa kabuuan, ang Cordillera Administrative Region ay isang rehiyong mayaman sa tao, panitikan at kultura. Mula sa mga kilalang personalidad na nagpakita ng tapang, pamumuno at husay sa iba't ibang larangan hanggang sa mga manunulat at alagad ng sining na nagbigay boses sa karanasan ay identidad ng Cordillera, malinaw na buhay ang diwa ng rehiyon. Ang kanilang mga epiko, mito, kwentong bayan, awit at alamat ay hindi lamang panitikan kundi mga sisidlan ng kasaysayan, paniniwala at pagpapahalaga sa kalikasan at komunidad. Sa kasalukuyang panahon, patuloy na hinaharap ng Cordillera ang mga hamon ng modernisasyon habang pinangangalagaan ang kultura at kalikasan. Sa ganitong paraan, may papakita na ang tunay na kaunlaran ay yaong nakaugat sa paggalang sa pinagmulan, pagkakaisa ng komunidad at matatag na identidad ng mga Cordillera. Sa pagtatapos, maraming salamat sa pananatili at pakikinig at naway ang paglalakbay nito ay nagbigay ng mahahalagang impormasyon at aral mula sa rehiyon ng Cordillera Administrative Region. Sana'y naging salamin ito ng pag-unawa, talino at pagkamakabayan na patuloy na mag-uudyok na tignan ang lawak, yaman at ganda ng bawat rehiyon sa bansa, lalo na sa Cordillera Administrative Region.